Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibang video. At ang ating pag-uusapan para sa vlog na ito is itong balita na kung saan ay nilabas na ni Ping Lacson itong kanyang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth na nagkakahalaga ng 244 million. At meron ding balita na babalik di umano sa Blue Ribbon Committee itong senador na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At balibalita nga po mga kapolitika itong paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Senator Ping Lacson at yung kanyang plano na pagbabalik dito sa sa Blue Ribbon Committee. So maganda ito na kung saan is naglalabasan na yung kailang mga tagong yaman. Okay, napakalaki ng 244 million at ang sabi niya is nakuha niya daw itong kasi na-acquire niya itong yaman na ito nung wala na siya sa politika dahil meron siyang security agency. So hindi natin alam, hindi tayo makapag-conclude mga kapolitika not unless is magkakaroon talaga ng investigasyon. Pero tayo naman kasi dito is wala naman tayong halong politika pagdating sa usapin ng accountability. And we hope for the rest of the politicians na sana is ilabas din nila yung kanilang mga statement of assets, liabilities and net worth, either ito man ay pro Duterte or pro Marcos or kung ano man yung kulay ng kanilang posisyon. So kinakailangan na ilabas yung kanilang mayaman para magkaroon tayo ng ideya kung sino yung mga corrupt na politiko. Okay? So mga kapolitika, 244 million ang statement of assets and liabilities and net worth ni Senator Ping Lacson. Pero tayo ay naniniwala na lahat ng politiko ay corrupt. Merong lesser corrupt at merong most corrupt. Hindi pwedeng lahat ng politiko dyan is malinis dahil imagine kung tumatakbo sila, di ba? Halimbawa na lang dito sa mga senador na pag tumatakbo sila, gumagastos sila ng bilyon-bilyon sa kanilang mga kampanya. So how come naabot ng bilyon-bilyon kung walang something dito sa kanilang posisyon na ito? Kasi we believe na meron niyang silang mga allowance. At kung kahit pa sasabihin natin na nasa hundreds of thousands yung kanilang sahod, hindi pa rin talaga yan na mababawi dun sa sahod nila kahit tapusin pa yung term. So there must be something na binabalik-balikan nila dito sa politika, kung kaya we are calling talaga for accountability and transparency dito sa mga politikong hinalal natin. Okay? So, I hope na ang susunod na mga politicians, mga public servant is maglalabas din ng kanilang mga salin sa publiko. Pero, hindi rin tayo makakasiguro dyan mga kapolitika kasi kahit pa ilabas yung salin, halimbawa kung yung tagong yaman nila is nakapangalan sa ibang tao, so wala pa rin talagang dyan, matatawag natin na 100% disclosure. Not unless magkaroon talaga ng isang politiko or leader na may political will para imbestigahan ang lahat ng mga politiko sa ating bansa. So yun po yun. At dito naman sa balita na kung saan is babalik di umano sa Blue Ribbon Committee itong si Lacson, I doubt kasi hindi na nila talaga babalikan yung hearing sa flood control dahil meron na kumpas doon sa taas na ipastop na dahil madadamay yung nasa Malacanang pag hindi nila ipastop or ipreno itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee patungkol nga sa anomalyang flood control project. So nagtataka rin ako mga kapolitika kung bakit ayaw umalis dito sa majority itong sila Pia, si JB Ejercito at itong dalawang Villar. Pwede naman silang lumipat anytime doon sa minority para mapalitan yung Senate President or yung liderato ng Senado. So nakapagtataka kung bakit ayaw nilang umalis doon. At ang aking panawagan na susunod na eleksyon sa 2028 ay wag na po nating iboto itong mga taong itong pansariling interest lang ang iniisip at mga balimbing.